Good evening, good morning, good afternoon, everyone. That's the greetings to all the our hearers all around the world. So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Ito, sa biyaya niya, nakapagpapatuloy tayo nitong pag-aral natin sa salita ng Diyos. At na-enjoy po natin ito. Ako bilang lingkod ng Diyos na magdadala sa inyo ng mga salita ng Diyos, I enjoy doing this. But I know it's hard. It's not really easy, especially if you would be dealing with things that are, would make you unpopular. Ganun po yun eh. Mahirap yun. If you will be discussing and, proving things that are erroneous. Mahirap yun. Kasi, siyempre, kung may manonood sa atin o nakikinig sa atin na medyo pabor doon sa erroneous teachings, and so, you would become, if hindi po yan makumbinsi sa katotohanan ng salita ng Panginoon, it would become, or he would become your enemy. Anyway, mga kapatid at mga kaibigan, this is not for entertainment per se. This is not to make me popular. I never desired that. So it's not. But it's to bring to you the Word of God. And then of course, para tayong mga taong gutom, uhaw, na nagsasalo-salo sa spiritual na mga pagkain. So ito po ang inyong abang lingkod. Welcome po ang bawat isa sa inyo dito sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Andito pa rin po tayo sa 2 Peter at ngayon nasa chapter 2 na po tayo. So, mahalagang pag-aralan po talaga ito dahil sinabi ito ni Apostol Pedro almost 2,000 years ago na mayroong mga darating na mga false prophets kahit na sa kapanahonan nila mayroon na at mayroong mga false teachers at talagang lalong darami po yan. Darami ang mga false teachings, darami ang mga false teachers and false prophecies. And so, medyo mahirap pag-aralan ng mga bagay na ito. And I understand, mga kapatid, na hindi naman tayo mga researcher siguro na kailangang meticulously research something that we have heard or something that we have encountered in order to prove whether it is right or wrong or true or false. Hindi naman tayo ganun siguro ka lahat ng tao, hindi naman siguro ganun. However, ang kunting mga kaalaman natin na maaring maging kapaki-pakinabang sa iba ay kinakailangan pong ibahagi. At ito ngayon ang burden, I believe, ni Apostol Pedro na ganun din ang burden ng inyong abang lingkod. So tulungan po tayo ng Panginoon, and I would ask you to be praying also for me, for the grace of God, for the wisdom of the Lord, upang sa ganun ay mai-share po natin ito na balanse. Ibig sabihin, with love and truth. Hindi po ito na parang walang pakundangan. Ika nga, walang pakundangan. Parang sagasaan mo lang sila ng sagasaan at wala ng mercy at wala ng pag-ibig. Hindi po ganon. But rather, in a gentle way, we want to bring to you the truth. But of course, I know that there are truths that would make your heart first bitter. Ganun ba yun, di ba? May mga katotohanan na kung minsan, medyo mapapaitan ka muna. Pero, kung tanggapin mo naman yan, maya-maya, it will become sweet. Ganun po yun, mga kapatid. Siyempre, ang batayan po natin ay ang salita ng Diyos. Hindi po ang kung anong opinion ng sinumang tao o kung anong doktrina, kung anong relihiyon o organisasyon, kundi kung ano ang doktrina na itinuturo ng salita ng Diyos. So, sa biyaya ng Panginoon, habang binibigyan tayo ng pagkakataong ganito, then we'll be discussing the Word of God by the enablement of the Spirit of God.
So ito pong topic natin mga kapatid, mga kaibigan, damnable heresies that we should deny vehemently or that we should vehemently deny. Bakit ginamit ko itong salitang vehemently sa halip na strongly? Kasi medyo ang pagkakaiba nito mga kapatid, yung strongly, of course, you can have it in a very drastic way, opposing something that is wrong. But itong vehemence, mga kapatid, it's more of a holy anger, banal na kagalit o banal na galit. Dahil alam mo na maraming mapapahamak kung ito ay magpatuloy at kung ito ay tatangkilikin ng mga taong simple or sabihin natin inosente. Ha? Ito rin ang similar dito ang gamit ni Apostol Pablo ng kanyang sabihin sa Book of Galatians nang magdadala ng ibang ebanghelyo kaysa pinagpahayag na nila maging sila man o anghel o kaya't sila'y magbalik doon at baguhin nila yung ipinahayag na nilang ebanghelyo, masumpa sila. And that's the similar word, mga kapatid. Let them be accursed, be anathema. So, ginamit po natin itong salitang vehemence or vehemently. Meaning, we will not only deny it, but we deny it with all our emotions because of the danger of it, especially to the simple ones. So, damnable heresies that we should deny vehemently. Basahin po natin ito, English and Tagalog, 2 Peter chapter 2, verse 1. But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. Sabi sa Tagalog, ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro. So, una, in a large scale, in a community, mayroong false prophets. And then, in a smaller circle, in the church, the group of believers, darating daw doon from among them. From among them, darating doon ang tinatawag false teachers, mga bulaang guro. Magtuturo ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya. Grabe ito, makapapahamak. Ang ibig sabihin, dangerous talaga. Makakapahamak kung sampalatayanan mo ang mga itinuturo nilang mga doktrina. Di ba? Na itinatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na mga tataglay sa kanilang sariling madaling pagkapahamak. So, we will not be discussing this expositorily right now, but ang gagawin po natin, medyo topical muna tayo ngayon because we want to see the overview of all these things. Okay? And then, ang verse 2, sabi dito, and many shall follow their pernicious ways, by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. At maraming magsisunod sa kanilang mga gawaing mahahalay. Grabe ito mga kapatid, marami. Marami ang magsisunod sa kanilang mga gawaing o mga gawang mahahalay na dahil sa kanila ay pagsasalita ng masama ang daan ng katotohanan. So ito ang magiging dahilan na marami ang mga tao na lalong hindi maniniwala sa katotohanan dahil nga may mga peke na mga tagapagturo ng salita ng Diyos, peke na mga mananampalataya, peke na mga nagdadala ng salita ng Diyos. So, ganun ang sitwasyon mga kapatid. At talagang may burden si Apostol Pedro na ipahayag po ito
he is very passionate or he was very passionate to remind us of these things. Napag-aralan natin yan kagabi, mga kapatid. Kaya nga doon, pinapatunayan niya na yung mga sinabi nila, itinuro nila, especially patungkol sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, ay talagang totoo. Personal witnesses po sila. They have seen and they have heard. They were with Christ. And then, it was confirmed by the scriptures, by the prophetic scriptures. So, talagang pinapakita doon ni Apostol Pedro, mga kapatid, na hindi magkakamali ang salita ng Diyos. Hindi magkakamali. Meaning, ang kaparaanan para ma-examine po natin ang isang bagay na mali ay talagang dapat alamin natin ang salita ng Diyos. Di po ba? Ganun po ang gagawin natin actually. Some definition of terms po muna. Some definition of terms. Ang salitang heretical teachings. Anong sabi doon kanina? Hidwang pananampalataya. Teachings that are contrary to the fundamental or basic doctrines of the Bible. Ito ay mga doktrina na kumukontra or labag sa mga basic or fundamental na mga doktrina ng Biblia. Mga core beliefs ng salita ng Panginoon. So, pag sinabi basic, mga kapatid, yun ang mga pundasyon. Pundasyon. Pag mali ka doon, mali ka na sa lahat. Ganun yun. Okay? And then, ang sumunod na word is damnable heresies. Teachings that will put your soul at stake. Mga doktrina ito o paniniwala na maglalagay sa kaluluwa mo sa peligro o sa panganib. Meaning, kung sampalatayanan mo ito, then mapanganib po ang sinasandalan mong doktrina. And that's why si Apostol Pedro, sinasabi na niya ito. Sabi na, hindi pwede na hindi ko kayo i-remind nito. Kahit na mamatay na ako, maalaala ninyo na sinabi ko ito sa inyo na mayroong darating na mga false prophets at darating na mga false teachers. Okay po? So ngayon, how to detect heresies? Paano natin ma-detect ang mga maling aral? Paano natin yung ma-detect? Mayroon bang kaparaanan na sinasabi ang Biblia para ma-detect natin ito? Para malaman natin kung ang isang bagay ay mali o tama? Of course, yes. Ang una, mga kapatid, is alamin mo ang tama na mga fundamental doctrines. Know accurately the fundamental doctrines of the Word of God, the Bible. Alamin mo accurately. Hindi yung akala mo lang, speculation. Di ba? Hindi yon. Kundi alam mo talaga, may batayan ka, you know what the verse was saying about a certain doctrine. Okay? For example, about the deity of Christ. Ang pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo, alam mo talaga kung ano yung versikulo na pwede mong idepensa na ito nga ang sinasabi ng salita ng Diyos. Si Jesus Christ ay Diyos. Ganun yon, di ba? So, ganun ang mga example. Pangalawa is test or prove every teaching that you encounter by the truth of God's Word. Testingan mo, sukatin mo, timbangin mo. Ganun po yun, ha? Timbangin. Ang timbangan ng pananampalataya, walang iba ang Biblia. Okay? Ito pong timbangan ng pananampalataya. Kung sinabi mo, ito ang tama, okay, timbangin natin kung talagang eksakto sa sinasabi ng Bible. Kung sinabi ko ito ang tama, dapat mapatunayan ko na ito nga ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ganun po. At ito naman, patungkol sa tinatawag fundamental doctrines. Yung tinatawag nating principles. Okay? Principles. Now, basta prinsipyo or fundamental doctrines, zero tolerance po tayo dyan. Zero tolerance. Hindi pwede na i-accommodate ang alam natin mali. Zero tolerance. Pero pag sinabi natin preference, pag preference naman, ay medyo we give liberty.
May Romans chapter 14, sinasabi naman yung preference eh. Yung pagkain lang lahat ng gulay o kaya pagkain ng karne, eh makumbinsi ka sa kung ano ang preference mo. Ganun yon, ha? Mag-attend ka sa pagtitipon, corporate worship, na ikaw ay dapat nakabarong, dapat ikaw ay suot ng maganda, gano'n. Those are preferences. Huwag tayong mag-away tungkol doon. There must be no bone, it must not be a bone of contention for us. Di ba? Tungkol sa mga pagkain, tungkol sa celebration, it must not be a bone of contention. But tungkol sa mga fundamental na doktrina, mga kapatid, zero tolerance po tayo. When the Bible plainly says that it is what the Bible says na tama talaga yan, then we have to accept that. Okay? So, ganun po. So, we are now ready by the grace of the Lord. Basahin muna natin ito, 1 John chapter 4 verse 1, tungkol sa test or prove. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits, whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. Kahit na sa panahon ni Apostol Juan, mayroon na po ng mga false prophets. Tandaan po ninyo, ipinasulat ang aklat ng First Peter or Second Peter rather, the Second Peter, the last book ito na nasulat. Hindi po yung Book of Revelation. Meaning, tapos na ang Book of Revelation, saka pa lang ito nasulat na Second Peter. Okay? And then, alam ito ni Apostol Pedro, na kahit na si Apostol Juan, nagsasabi, do not believe every spirit. Sila na nagsasabi, silang mga tao nagsasabi, nasa kanila ang Espiritu ng Diyos. Kaya makinig ka sa kanila. Maniwala ka sa kanila dahil nasa kanilang Espiritu ng Diyos. Delikado yon. I-test mo muna. Test mo kung baga, tama ang kanilang sinasabi. Naalala ko tuloy ang isang tao diyan sa Prito Diaz, kung nakikinig sa akin ngayon. Nang nag-mission kami diyan sa Prito Diaz way back 1995, 1996, something like that. First time ko na pumunta diyan eh. First time ko na pumunta diyan. Kasi sinabihan ako ng kapatid ko na may mga kamag-anakan kami diyan. So, kailangan mabigyan ng pagkakataon na makarinig din ng Ebanghelyo. So, pumunta ako doon. Wala pa ako noon ng sasakyan, wala ng motor. Nag-commute lang ako. At talagang medyo kailangan magmadali ka. 3 o'clock kasi ng hapon, dapat pauwi ka na. Last trip na yon. So, sa madaling salita, nag-distribute ako ng gospel tracts na nakilala ko yung isang mananampalataya diyan. At sabi na mayroong tao dito na nagpapakilala na siya ay kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. At hindi lang Espiritu ng Diyos, Espiritu ni Chong Pedro. Sabi ko, ganun ba yun? Sabi niya, oo. Sabi nga, nagbabasa ng Bible, baliktad pa yung Bible, at nakapikit pa yung mata. Sabi ko, agad-agad sa kanya, alam ko na, hindi yun Espiritu ng Diyos. Espiritu yun ng Diablo, masamang espiritu. So, test the spirits, whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. Kung ito ay sinasabi ni Apostol Juan at sinabi rin ni Apostol Pedro, sa ating kapanahunan, sigurado po ako, mas marami ngayon ang mga false teachers at mas marami ngayon ang mga false teachings. That's why medyo mahihirapan po tayo. Itong parte na ito sa pag-aral natin, first of the series pa lang ito ng damnable heresies. So, huwag kayong bibitaw, kailangang subaybayan ninyo upang hindi naman lahat-lahat ay examine po natin. But I think we only have to examine the core beliefs of the so-called religions. Okay? Okay, so what are the fundamental doctrines of the Bible, for example? Now, una, authority and sufficiency of the Holy Bible. Meaning, ang batayan ng pananampalataya at pamumuhay ay walang iba kundi ang salita lang ng Diyos.
Hindi pwede dagdagan, hindi pwede bawasan. Okay? Authority and sufficiency of the Holy Bible. And then of course, example niyan, ito na, deity of the Lord Jesus Christ. Rather, ang pangalawa na fundamental doctrines, deity of the Lord Jesus Christ. Ang pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo. Marami ito, pero pinili ko muna itong dalawa. Hindi naman by preference na parang, or rather by importance. Not really. All are important. But then, deity of the Lord Jesus Christ, mga kapatid, ang pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo. Susuriin natin ang ilan. And of course, marami ito. More to follow on the next sessions, on the next lesson. So, more to follow. So, marami pang fundamental doctrines. Dalawa lang muna ngayon. Actually, hindi nga natin di-discuss itong number 2, deity of the Lord Jesus Christ. Next time na lang yon. Dito muna ta sa authority and sufficiency of the Holy Bible. Okay? 2 Peter chapter 1, 20 and 21. Paalala ni Apostol Pedro sa atin, knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation, for prophecy never came by the will of man. So, hindi ito mula sa tao, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Ang mga nagsalita at ang kanilang mga sinalita ay ipinasulat, yun ang tinatawag the body of Scriptures. The body of Scriptures. At siguro ko hindi naman natin pag-aralan kung paano ito kinanonize. Meaning, pinatunayan na ito nga ay talagang Scriptures, hindi mga spurious writings, kundi talagang totoo. And then of course, maybe as the Lord would enable us, we can also discuss about the preservation of the Bible. The preservation. Paano natin malalaman na hanggang ngayon itong Biblia ay talagang totoo ito, na-preserve ba ito? Mayroon ba talagang mga basis for this? Of course, there are a lot. Mga ancient copies, ganon, nasa mga museum yan. And so, we can examine that. Okay, now, sabi ni Apostol Pedro dito, no private interpretation. The Bible can interpret itself. Meaning, walang magkukontra-kontrahan dyan ng mga talata. Pag sinabi dito na si Kristo ay Diyos, then, papatunayan dyan ng ibang mga bersikulo na si Kristo ay Diyos. Wala kang makikita sa Bible na si Kristo ay hindi Diyos. Kaya ngayang doktrina na yan na si Kristo ay hindi Diyos, heretical teaching po yun. Damnable heresies. Pagpaniwalaan mo yan na si Kristo ay tao lang at hindi siya Diyos, tudas ka. Yan mong totoo. At we will be examining religions that are advocating this kind of heretical teachings. Siguro ko magiging kontrabida ako sa ibang mga tao dito. Pero God knows my heart. Kung sino man nanonood ngayon sa akin na pinaniwala kayo na si Kristo ay hindi Diyos, at mapapatunayan natin yan salita ng Panginoon na mali yung tinuturo sa inyo, huwag kayong magalit sa akin. Mas dapat na magalit kayo sa nagturo sa inyo ng kamalian. Di po ba? Ganun yung tama eh. Okay. Anyway, I will not be discussing it yet. So, ito po. Psalms 12:6 and 7, mga patutuo ng Bible nga ay talagang perfecto, hindi na pwedeng dagdagan, hindi na pwedeng bawasan. The words of the Lord are pure. Pure words, like silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. You shall keep them, O Lord. You shall preserve them from this generation forever. Promise po ito. Promise po ito na iingatan ng Panginoon ang kanyang salita at i-preserve niya ito. Hindi po ito na-preserve sa iisang translation lang. Ito naman ang problema ng mga kaibigan nating mga King James only. There was a person noon na inakusahan ako na heretic ako dahil gumagamit ako ng maliban sa King James,
Bible, gumagamit ako ng hindi King James at inakusahan ako na heretic ako. Okay naman sa akin yun eh. I understand him for that. I understand him for that. Kasi, modest aside, hindi po ako novice doon. Una pa akong nagbasa siguro sa kanya patungkol sa King James only controversy. But the point is, mga kapatid, hindi po ito na-preserve sa isang translation lang. In fact, if you study kung anong King James only yan, yung King James Bible, dati may apocryphal books yun. 14 apocryphal books ang nandoon. Pero later on, binago and that it was revised and revised and revised. Many times na na-revise po yan. Kung talagang yun na nga ang inerrant, infallible, verbally inspired Word of God, bakit i-revise mo? Di ba? So that's the problem with these people. But I do not make it as a controversy with them. It should not be a bone of contention, but rather, just a point na ang salita po ng Diyos, una sa lahat, ito po ay settled in heaven. Psalms 119:89, I think, forever, O Lord, thy word is settled in heaven. And then dito sa Psalms 12, sabi dito, you shall preserve them from just generation forever. Yung 1611 King James only, maganda pag-aralan ninyo, research ninyo, kung ano ang mga talagang literal, talagang, anong tawag dito? Sinadya na palitan na mga translations. Mapag-aralan ninyo yan. Anyway, patuloy po tayo. 2 Timothy 3:16 and 17. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Ang ginagamit ko, New King James Version. Minsan-minsan, tinitingnan ko sa interlinear in the King James Version. Okay, so, all scripture. Ang tinutukoy dito na all scripture, ang nasulat na, the scripture of course. And of course, it is embracing also of the scriptures that will be written. Anong sabi dito? Given by inspiration of God. In the Greek language, it's only one word. It is theopneustos. Na ang ibig sabihin kung sa English natin, God breathed. Hininga ng Diyos. Okay? Hininga ng Diyos. It's God breathed. All scripture is given by inspiration of God. Hindi po ang inspired yung writer. The writings itself ang inspired. Yun ang sinasabi rin ni Apostol Pedro, they were carried along by the Spirit of God. Na kung ano ang gusto ng Diyos na ipasulat, yun ang naisulat. Hindi naman sila passive writers na parang under a trance. No, hindi. They're still conscious what they are writing. But their styles are there. Ang mga may background sa poetry, sumulat silang poetic verses. So ang mga may background sa mga homilies, may sumulat sila ng ganon. Ibig sabihin mga kapatid, ang style nila ginamit pa rin. Subalit, ang gusto lang masulat ng Diyos ang nasulat. Wow, yun po ang totoo mga kapatid. That's why it is God-breathed at kapaki-pakinabang sa pagtuturo. Salita po ng Diyos ang basis. Sa pagsasaway, reproof. Kailangan natin yun eh. Di ba? Sa atin ng mga Pilipino, ayaw natin ng salitang yan na reproof o reprove, to be rebuked. Pero ang Bible very clear na talagang inuutosan nga ang mga preachers to reprove, to rebuke. Di ba? Hindi ito for the purpose of putting somebody to shame. No, it's not. But rather to make him know and be aware that he is in error so that he can repent. Ganun yun. Okay? Profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Hindi ka lang turuan, kundi correctionan ka muna and then turuan ka ng tama. Okay? That the man of God may be complete, mature, thoroughly equipped for every good work. So, practice na po yon. Ang basis is the scripture. Now, testing some teachings of
religion. Testingan po natin ang mga teachings ng religions. Partial lang po ito mga kapatid, partial lang. Hindi tayo magtatagal dito. Partial lang muna ito. And then, tomorrow, dagdagan po natin ito. First, we want to test the church na sinasabi ng karamihan, the Roman Catholic Church. Minsan, sa media people, medyo nararamdaman ko rin yung bias. May bias eh. Pag sinabi nilang church, ang tinutukoy nila agad, yung Roman Catholic Church. As if na sa Pilipinas, ang akala nila, isa lang ang church dito, Roman Catholic Church. Pag sinabi nila the church, they are pointing to that. No, it's not. In fact, maling-mali ang paggamit nila dito sa salitang church itself. Okay? Anyway, sa mga susunod na araw, we can discuss that also. The Roman Catholic Church, ano ang kanilang teachings? What are the sources of their beliefs? Saan sila kumukuha ng kanilang mga itinuturo sa mga tao? Ano ang basis nila ng kanilang teachings? Bible lang ba? O baka may idinagdag pa? Yun. Ano nga sabi ng Bible? Pagdagdagan natin yon. Pagdagdagan natin, hindi yun sufficient. Kung hindi yan sufficient, then hindi yan totoo. Diba? Ganun yan. At kung sino ay pwedeng magdagdag, nako, it becomes now whims and caprices of people. Kung sino lang gusto magdagdag, pwede magdagdag. But you know, the Bible is complete. Hindi na pwedeng dagdagan, hindi na pwedeng bawasan. So, the claim of Roman Catholicism, okay? The Bible is not the only source of authority. Sa kanilang doktrina mismo ito. Sacred traditions and edicts of the popes, when spoken ex cathedra, sinabi ex cathedra on the chair, nasa upuan siya ni Pedro, are also sources of authority and practice equal to the Bible. Grabe ito, So, ang Bible daw, hindi ang only source of authority. So, mayroon pa silang iba kaysa Bible. Ano daw yon? Sacred traditions. Kaya nga itong mga pista-pista, traditions yun, hindi maalis-alis. Lalo na dito sa Pilipinas. Kahit na napipiste ng tao, nagpipista pa rin. Di ba? Nagpipista pa rin. Ang baboy, pinapalaki. At talagang reserba yan para sa piyesta. Nagkasakit ang lolo. Sabi ng isa, sabi ng anak, ipagbili na lang natin. O sabi ng apo, ipagbili na lang natin yung baboy para ipagamot kay lolo. Hindi, para sa piyesta yan. Namatay ang lolo. Grabe mga kapatid. Traditions. At maraming mga traditions. And I tell you, hindi po itong sinasabi ng Bible. Mayroon pa, yung tinatawag papal bulls or itong mga edicts, mga pronouns, sinulat ng Santo Papa nila. Okay? Ito raw ay katumbas na rin ito ng Biblia. Paano ito mga kapatid? Mayroong papal bulls noon. Isang Santo Papa na nagsabi, heretic ang isang tao na magsasabi ang sanlibutan ay umiikot sa araw. O kaya in another statement, that the sun is the center of the universe. Kaya ang paniniwala po nila, the earth is the center of the universe. At ang araw ang umiikot, revolving around the earth. And you know, si Galilei, research po ninyo, nandyan yan sa Wikipedia, madali ninyong maintindihan yon. Ipinakulong ito dahil kinontra ni Galileo yung sinabi ng Santo Papa. Paano naman yun? Infallible yun. Bakit magkakamali? Oo. Si Galileo ang pwedeng mali. Pero ano pang nangyari? Nakulong si Galileo hanggang na namatay. Later on, nabanggit ko na rin ito sa inyo, later on, may sumulat ng aklat, si Copernicus, yung aklat na Revolutionibus Orbium Celestium, and then, pinatunayan niya doon na ang araw ang siyang sentro
nitong ng sanlibutan, na umiikot yung Earth around the Sun and all other planets around the Sun. So, sino ngayon ang mali? Di ba? Mali yung Papal Bull na yun. At marami pa, actually, ngayon, lalo na sa ating kapanahonan, maraming mga pagbabago na ginagawa ngayon. Later on, itong mga tinatawag homosexuals, tatanggapin na yan. Itong third sex or same-sex marriage. May mga indications of pronouncement. Delikado po yun. Kung kahit na sinong tao mayroong kapangyarihan, authority na magdagdag sa Biblia sa kanyang sinabi. Grabe, delikado po yun. Ito pa, ano pa sabi dito? Traditions, papal bulls, when spoken ex cathedra, are also sources of authority and practice equal to the Bible. In fact, sabi po nila, the common people are not able, so Rome teaches, that's mine, nor allowed to interpret the Bible for themselves. Hindi mo kaya, ang common people daw hindi kaya na maintindihan at hindi sila pinapayagan na mag-interpret ng Biblia for themselves, but must accept whatever the church says or teaches. Grabe ito. Kung anong sinabi ng church, Roman Catholic Church, dapat tanggapin mo lang ito. Wala ka na. Pag hindi mo tinanggap, delikado ka, maging anathema ka, o itong excommunicated. Di ba? So namuhay ang mga tao, karamihan sa mga tao sa katakot. Ikaw nga naman ang excommunicate. Di ba wala ka ng pag-asa mapalangit? Sabi nila. But must accept whatever the church says or teaches. The church, through its clergy, is the only interpreter of the word. Ganun ba yun? Pwede lang tayo magbasa, pero hindi tayo mag-interpret? Ano ba yun? That is mental exploitation, mga kapatid. Nakita mo na puti, pero sinabi nila, itim yan, itim. Kahit na ang isip mo nagsasabi, puti yan, dapat paniwalaan mo sila na nagsabi, itim yon. I call it mental exploitation. And you know, that is the greatest exploitation that a system can do to a person. And that is the kind of exploitation na nangyari po sa Pilipinas. Hindi lang po yung material exploitation, which they did. Kinamkam nila ang natin, ang mga lupain po natin. Kinamkam po nila. Pero hindi lang yun ang kanilang ginawa. We were mentally exploited. Hindi na tayo pinayagang mag-isip ng tama. Kundi kung anong sinasabi nila, yun na lang ang tama. Mga kapatid, that's very dangerous. Yun ang isang mga characteristics ng kulto. Cultic. And that's the reason I use that word vehemence. Sana mo, nawaan ninyo ako. That's the word vehemence. We should vehemently oppose and deny this kind of teachings. Why? Ito pang sabi ng Bible. What does the Bible say? Sabi ng Bible, Colossians 2:8, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit. Nako, spoil you, parang exploit you. Through philosophy and vain deceit. Parang itong sagyera. Aalisan ka ng armas mo, aalisan ka ng lahat ng mga tama na mga responses mo, mag-response ka na lang according sa dictates po nila. Beware, sabi ni Apostle Pablo, lest any man spoil you through philosophy and vain deceit. After the tradition of men, pinagbabawalan pala tayo, pinagwarningan tayo. And by the way, the word philosophy, that word itself is not wrong. That's love for wisdom or love for knowledge. Nagtuturo po ako ng elemental philosophy. So, I know it's not wrong in itself. But there are philosophies that are diametrically opposed to the Word of God. And so, we deny that. Okay? So, tradition of men. Minsan, tapos dito. Hindi talaga pwede daw ang tradisyon .
After the rudiments of the world, yung mga sabi-sabi ng mga pinagmulan ng sanlibutan, and not after Christ. Ang salitang not after Christ, meaning there is only one basis of the source of truth and the source of practice, yung sinabi na pinatotohanan ng Panginoong Kristo. Okay? So, another verse is Acts 17:11. Tingnan po ninyo, kung wala talaga ng capacity to understand and interpret the scriptures ang mga common people. Acts 17:11. These were more fair-minded or noble than those in Thessalonica, and that they received the word with all readiness and searched the scriptures daily to find out whether these things were so. Ang context po niyan, mga kapatid, si Apostol Pablo at si Silas nagpahayag po ng salita ng Diyos doon sa Berea. At kinukumpara doon ang ka-attitude ng mga Bereans doon sa mga taga-Thessalonica. Ang mga Thessalonians kasi, una, excited sila sa salita ng Panginoon. Maya-maya, pinersecute nila doon. Gusto nilang patayin si Pablo eh. Pero nang dumating si Pablo at si Silas doon sa Berea, and they preached the word there, alam niyo yung ginawa ng mga taga-Bereans? Inexamine po nila ang scriptures. Hawak nila yung scriptures, binabasa nila daily, at tinitingnan nila kung totoo nga ang kinasabi ni Pablo at ni Silas. So, anong ibig sabihin dito? They can understand. Di ba? They can interpret. At nalalaman nila kung talaga may basis ang sinasabi ni Pablo at ni Silas. Ano ang tinitingnan nila na basis? The Word of God. Di ba? The Word of God. That's why they were fair-minded or they were nobler than those in Thessalonica. Mga kapatid, ibang-iba sa sinasabi sa atin ng relihiyon na pinapaniwala tayo na sila lang ang may authority mag-interpret ng scriptures at ngayon kung ang sinabi nila ay mali, patay tayo. Para tayong bulag na dinala rin ng isang bulag, parehas tayong nahulog sa kanal. Di ba? Ang pagkakaiba lang, yung naghatak sa atin na bulag, madadaganan po natin yon. Di ba? Ngayon, teachings o testing some teachings of religions. Ipasok ko na po ito, pero next time, pag-aaralan pa rin natin ito. Ang Mormonism. The Church of the Latter-day Saints. Ito naman, mga Amerikano ito, galing sa Utah. Mga mayayaman ang mga taong ito. Mayayaman. Madali lang magpatayo ng mga building. At iisa lang ang design eh. Isa lang pointing to, sabi nila, heaven. But you know, there's a phallic symbol. Phallic symbol. Katulad din ng INK. Anyway, ang Mormonism or Church of the Latter-day Saints, ang pinaghuhugutan nila ng kanilang aral, at least 4 na aklat. 4 na aklat. Una, the Bible. Tapos plus. May mga plus sila. The Book of Mormons na sinulat ni Moroni. The Pearl of Great Price. Doctrines and Covenants. The Pearl of Great Price and Doctrines and Covenants. Doon nga, mabasa nyo kung mayroon akong aklat eh. At pwede naman ninyo hanapin agad sa internet eh. I-download po ninyo. Makita nyo agad doon. Doon sa Abraham chapter 4 ng Doctrines and Covenants, nagtuturo po doon maraming mga Diyos. Polytheists. Ano pag-aaralan din po natin ito, mga kapatid. Now, hindi naman sa detalye at hindi natin kalaban ang sino man. Sana maunawaan po ninyo ako. Hindi ko po kalaban ang sino man dyan. Kung may nanonood sa akin na mga Mormons, I want to tell you, because you are a person created by God at talagang ipinahayag ng Panginoon ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, sa lahat, sa atin, may pag-asa kang maligtas. If you will repent from false heresies, false doctrine, and then come to Christ. Okay? If you are a Roman Catholic, by the grace of the Lord, without hypocrisy in my heart,
I want to tell you, I love you because of Christ. Ako rin po ay naging biktima ng mga maling aral ng Roman Catholicism. You know, I was so sincere. I embraced those teachings because wala namang iba akong napakinggan noon eh. Di ba? From a child, tinuro na yun sa amin. In fact, tinuruan na kami ng mga rituals. Pati na yung rosary, tinuro na rin sa amin in Latin. Yung El primer misterio gozoso es la encarnación del niño Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vengano sea tu reino, a gusto voluntad, as in la tierra como en los cielos. Grabe to, memorize ko pa hanggang ngayon yan, mga kapatid. Ha? And you know, I was so sincere. Wala akong problema doon. I was so sincere. I wanted to be a priest. Ayaw lang ng papa ko. Pero, dumating ang panahon, way back 1979, nakarinig ako ng Ebanghelyo. Wala nang pag-asa ang buhay ko noon. Kasi I was so confused, I was seeking for something I could not define kung ano yun. I've tried almost everything na ino-offer ng sanlibutan na pwede kong abutin. But you know, wala. Hungkag pa rin ang buhay ko. Hanggang gusto ko nang magpakamatay. However, way back 1979, 41 years ago, nakarinig po ako ng Ebanghelyo. At yun na, ikinuwento ko na yun sa inyo. Iisa lang pala ang dapat kong sampalatayanan. Yung tunay na Kristo, na Diyos na nagkatawang tao, na namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Bago siya namatay, sumigaw siya, it is finished. Tapos na pala. Tapos na pala ang pagbabayad ng aking kasalanan. Hindi ko pala kayang bayaran, kaya siya ang nagbayad. Dahil mahal niya ako. At maunawaan ko yun. At nang gabing yon, nag-decide ako. Ayaw ko na sa maling doktrina. Gusto ko na yung tama. Nag-decide ako na lumapit sa Panginoong Jesucristo. Ang prayer ko noon, something like this. Sabi ko, Diyos ko, pwede pa ako? Kung pinatawad mo si Maria Magdalena, narito ang buhay ko. Patawarin mo rin ako. And you know, the miracle had happened. By the grace of the Lord, here I am now, a preacher of God's Word, sharing to you the Word of God. Sana mga kapatid, mga kaibigan, ang mga bagay nito ay huwag niyong ipagkibit-balikat. These things are very, very important. If you believe the damnable heresies, you are putting your soul at stake. Ilalagay mo sa panganib ang iyong kaluluwa. Anumang oras na mamatay ka, sabi ng Bible, judgment yan sigurado. Pero kung lalapit ka sa Panginoong Jesucristo, the historical Jesus, na yun naman ang tinuturo ng Biblia, hindi reliyon, hindi organisasyon, kundi ang Kristo ng Biblia, na talagang tunay, na nangyari, sinilang sa Birhen, lumaki na walang kasalanan, namatay doon sa krus ng Kalbaryo, inilibing at nabuhay na maguli, umakyat sa langit. Darating, sa hindi natin alam na panahon, darating upang kunin ang mga tunay na mananampalataya. Kung itong Kristong ito ang iyong sampalatayanan, you will be very sure that you are sure.